Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang umaga po. 80 years ago, may something good that happened in Manila. Alam natin ano ang usapan ko doon sa unang EDSA Revolution, no po, People's Power. 38 years ago, I was assigned as a seminarian isang parokya namin sa Jones, Isabela. Parang ang mga bagay na nangyari dito sa Manila, 1986, February 25, parang presko pa rin sa aking isip. Anyhow, mga kapatid, itong pangalawa na linggo ng panahon ng Kwaresma, kada taon ang ating ebanghelyo po natin, katulad na narinig natin ito sa damisang ito, ay tungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon Yesus or salitang English ay transfiguration. Nandito po tayo sa banal na pagdiriwang na ito upang nagbago din ang ating anyo. Amen? Amen? Pero mga kapatid, kahit anong gagawin natin, ganito pa rin ang ating mga anyo. I still remember noon, destino ako sa Isabela sa isang parokya. Alam niyo, 18 taon na ako sa iba-ibang mga parokya sa Isabela. Parokya na hawak ng La Salette. Isang parokya, pumunta ako sa isang gupitan, isang salon doon sa Sendro. Nagulat itong lalaki, nandiyan sa, hindi naman siya lalaki, dating lalaki, ngayon may shade siya. Then, tanong niya sa akin, bakit nandito ka, Father? Sabi ko, gusto ko magupit. Gupit. Sinabi niya, Father, gusto mo, bleach kita, sinabi. Tanong ko sa kanya, saan mo ko mag-bleach? Dito sa mukha daw. Sabi ko, kung bleach mo sa mukha, dapat dito rin sa katawan ko rin. Sinabi niya, Father, mahirap dahil marami ka ng buhok, sabi niya. Sabi ko sa kanya, huwag na mag-bleach na mukha ko, kung mukha lang ang bleach mo. Parang mukhang bangkay ang dating ako, sabi ko. Tapos sinabi niya sa akin, Father, bleach tayo, maging mas guwapo ka. Sabi niya sa akin. Sabi ko, okay lang, pogi ako, tama na, sabi ko. Mga kapatid, kahit anong gagawin natin, ganito pa rin ang ating itsura. Pero ngayon, sabihin ng Panginoon, dapat nagbago ang ating pagkatao. Hindi lang nagbago itong pagkatao natin, dapat makinig din natin ang mga bagay na narinig ng Panginoon nandiyan sa bundok. Sinabi ni San Marcos sa atin, mga kapatid, mula sa alapaam, isang tinik mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak. Narito tayo, mga kapatid, upang makinig din natin. Itong sabihin ng Panginoon, tayo ang minamahal na anak ng Diyos. Sana. Amen? Amen? So mga kapatid, upang makinig natin, itong tinig ng Panginoon tayo, ang minamahal na anak ng Diyos, sana ang pagbabago din, ang ating pagbabago ng anyo, ang ating pagkatao, mga kapatid. Una, sabihin ng Panginoon, dapat kailangan natin isasakripisyo ang mga isaak sa buhay natin. Marami po tayong isaak sa buhay natin. At least si Abraham, isa lang ang isaakin niya. Narinig pa natin, mga kapatid, unang pagbasa, sinabi ng Panginoon sa kanya, dalhin mo ang bata nandyan sa bundok ng Moriah at handog mo sa akin. Ito rin sabihin ng Panginoon upang makinig natin. Sabihin niya sa atin, tayo ang minamahal na anak upang ang ating anyo, mga kapatid, nagbago din. Sabihin ng Panginoon, isakripisyo mo ang inyong mga isaak.
Ano ba ito mga Isaac sa buhay natin mga kapatid? Kailangan natin kilalanin ito mga Isaac. Kapag mag-recite tayo mga rosaryo, anong hawakin natin? Hindi Santo Rosario, pero cellphone. Tingnan ninyo. Kapag magdasal tayo, hindi tayo nagdadasal, pero naglaro tayo sa computer. Kapag dapat tayo magsisimba tuwing linggo, pero mga tao, chill sila kahit saan. Di ba, Tingnan niyo mga kapatid, ang mga Isaac nga. Now the Lord is telling us today, isakripisyo mo. Upang tayo mga kapatid, makinig natin, sabihin niya sa atin, tayo ang mga minamahal na anak ng Diyos. Narinig po natin mga kapatid dito sa unang pagbasa, Hindi sabihin ng Panginoon, itapon mo mga cellphone mo, itapon mga computer mo, iPad mo, etc. Dapat itabi natin. Dapat ipakita natin ang ating readiness, Ito mga kapatid, narinig natin, Libro ng Genesis 22, sinabi mga kapatid, sinabi, di ba? Sinabi ng Panginoon kay si Abraham, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa akin. Our readiness, kung ganun mga kapatid, kung nakita ng ating readiness mga kapatid, katulad na sinabi niya kay si Abraham, pagpapalain kitang sagana, sinabi. I will bless you abundantly, sinabi. So mga kapatid, una, ang gagawin natin, isakripisyo natin ang mga Isaac sa buhay natin. Amen? Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, dapat umakyat tayo ang mga bundok. Si Abraham, umakyat sa isang bundok na Moriah. Ang Panginoon Yesus, umakyat din siya isang bundok upang nagbago ang kaniyang anyo. Pero si Jesus, hindi lang nag-iisa na umakyat. Si Abraham, hindi lang siya nag-iisa na umakyat. Si Abraham, kasama ng itong anak niya si Isaac, si Panginoong Jesus, kasama ang kaniyang mga tatlong alagad, si Pedro, Juan, at Santiago. Ganun din sabihin ng Panginoon sa atin, kapag tumakyat tayo sa bundok, upang makinig na sabihin niya sa atin, ikaw ang aking minamahal na anak, dapat dalhin natin ang mga kasamahan natin upang sila rin maging bahagi ng itong pagpapala ng Panginoong Diyos. Tayo mga kapatid, katulad ni Pedro, Santiago at Juan, dapat tayo rin sumama kay si Jesus. Tingnan ninyo ang bagay na sinabi ni Pablo, ito mga Kristiyano ng Roma, Kapitulo 8:21 mga kapatid, sinabi po niya, kung si Jesus, kung ang Diyos sumama sa atin, sinabi niya, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So mga kapatid, habang nandito tayo, manalangin natin mabuti, sana Lord, makinig din namin ang tinig mo. Dahil kami ang minamahal mong anak. At nagbago din ang aming pagkatao. Upang makinig natin, upang magbago ang ating anyo mga kapatid, anyo ng ating pagkatao, dapat isakripisyo natin ang mga Isaac at umakyat tayo ang mga bundok sa buhay natin. Amen? Amen? Minsan nangyari sa atin, madali po tayo limutin ang mga bagay na narinig natin sa simbahan. Sana itong dalawang bagay na sinabi ko, sana lagi tayo naalaala. Amen? Pero ang dalawang senior, nandiyan na sila, magkwento-kwento sila, at sinabi ng isa sa kaniyang kasama, sinabi niya, my memory is very bad. My memory is so bad. Ang tanong ng kasama niya,
how bad is it? Then, ang una, the first one, sinabi niya, how bad is what? Nakalimutan niya agad. Sinabi niya, my memory is very bad. Ang tanong niya sa kasama niya, how bad is it? Tanong niya, how bad is what? Tingnan niyo, nakalimutan niya agad. Ulianin na. So mga kapatid tayo, hindi na tayo nakalimutan. Sana lagi tayo mag-iisip ng dalawang bagay. Isakripisyo natin ang ating mga isak. Umakyat tayo ang bundok upang marinig natin tayo'y ay minamahal na anak ng Diyos. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.